Dapat meron tayo nito kapag sumasalubong tayo sa Chinese New Year ngayong 2026. Okay po? Kung may money plant ka dyan sa bahay mo, pwedeng yan ang gamitin ninyo para po sa ritual na gagawin natin. At ito ay ginagawa po kapag sasalubong sa Chinese New Year. Okay po? Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang 8 treasure wishes ay ginagawa sa tuwing sumasalubong sa Chinese New Year. Niniwalaan ito na swerte kapag sa araw na yan gagawin. Okay? So kung meron kang money plants dyan na may stem na pwede mong pagsabitan ng mga wishes mo, yan ang gamitin mo. Halimbawa po, lucky bamboo, money plants, o kung yung golden photos mo ay mayroong trellis, pwedeng doon mo isabit. Okay? Pwede po, golden photos, pwede gamitin yan. Basta merong pagsasabitan doon sa 8 treasure wishes mo. Okay? So, kung ano bang money plants na meron ka at magagawa mo ng paraan na maisabit mo dyan, yung mga wishes na ilalagay mo, pwede yan. Okay? So, una-una po, maghanda ka ng papel na 8 peraso. Okay? So, magtupi ka lang ng maliit na papel. Pupold mo po, susulat mo yung wish mo doon. 8 wishes po. So, 8 kahilingan yan o 8 manifestation na nais mo na mangyari. Halimbawa po ng mga isusulat sa papel, mga madam, mga sir, pwedeng dito kayo bumase. Sulat nyo po dyan, prosperity, abundance, wealth, at kung nais ninyo na magkaroon ng paglago sa business niyo or good luck sa business niyo, ilagay niyo po dyan business luck. Okay? Sulat nyo dyan. At yung mga nais ninyo, kung ano man yung nais ninyo, dagdag nyo na rin. Pwede po yun. Isulat ninyo, i-fold yung papel at ilagay ninyo sa halaman. Pagkatapos po ninyong gawin yung pagsasabit ng wishes ninyo sa inyong mga money plants, kailangan magsindi ng 9 na insenso or 3. Okay? 3 or 9 ang pagpipilian mo, sindihan mo. Sa labas yan ng tahanan mo, okay? Sa labas ng front door mo. Kasi mausok po yan kung sa loob mo sisindihan at yan ay para sa labas. Okay? Offering natin yan sa mga energies na nasa paligid natin para tulungan nila tayo na magkaroon ng harmony at good fortune. Okay po? Yan ay isa sa mga pamamaraan na ginagawa kapag gagawin yung ritual na yan. Kasi yung energy sa paligid natin, kapag yan ay nakaharmonize sa atin, sila din ang aakit ng good luck energies. Kaya sinuswerte yung nakatira. Okay? So, pagkatapos pong gawin na nagsindi ka na ng insenso sa labas ng tahanan mo, malapit sa front entry mo, kung kayo po, okay, kagaya po na nabanggit ko sa nakaraang video ko, kung kayo po ay nasa apartment, huwag na kayong magsindi ng insenso. Kasi po, baka mamaya yung katabi ninyo, hindi yan magustuhan. Okay? Pwedeng palitan yan. Okay? Instead na magsisindi ka ng insenso, pwede kang maglagay na lang sa may malapit sa front entry mo ng konting bigas. Pwede po yun. Bigas, hindi asin, mga madam, mga sir ha. Lagay sa maliit na lalagyan. Ilagay sa gilid. Pwedeng ilagay sa maliit na plastic. Yung bigas na, konti lang po, konting-konti lang. Ilalagay nyo dyan bilang offering yan sa earth energies. Pagkatapos po, halimbawa po, kinabukasan, pwede nyo nang alisin yung bigas. Ilagay nyo sa paso. Okay? So, 24 hours lang yan dyan sa may malapit sa pinto ninyo. At pagkatapos ng 24 hours, lagay nyo na sa paso. Yung konting bigas na yon para po yun sa offering para sa earth energies. Kasi, hindi naman tayo lahat ay may open area sa labas na pwede tayo magsindi. Kasi,
may mga nakatira po sa condo, sa apartment na may mga katabi sila. At minsan may rules ang condo, bawal yung gano'n. Gano'n din sa ibang mga apartment, bawal yung gano'n. Okay, so palitan yun kung doon ka nakatira. Gawin mo, maglagay ka ng butil ng bigas. 24 hours lang yan, ilalagay mo na kaagad sa paso. Ngayon kung may open area ka, insenso mas maganda. Mas mabilis na kumakalat yung usok nito, mas mabilis yung energies. Okay? Mas